Okay guys, gandang araw sa inyo guys. Pupunta po tayong bundok. At doon po tayo, doon ko sasagutin yung mga tanong nyo dahil ngayon lang po gumanda yung panahon. Tsaka hindi po ako makapag video sa sa amin kasi maingay mga bata. So yun, pupunta po tayo dito sa bundok. Kung saan doon po ako nagtanim ng palay sa aking kaibigan. Yan po guys, yan po yung bukid. Yan, so napakalawak po niya, no? Pero hindi po ito yung nauna. Yan po yung lahat. Yan, lawak po niya, no? So hindi man po sa amin yan, kami lang po yung nagtanim. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Bro Ray. Nagpapasalamat po ako dahil gumanda na po yung panahon dito sa amin. At ito na po yung ginawa kong background. Pumunta po ako sa bukid dahil dito po tahimik, sariwa yung hangin. Sa bahay po kasi hindi ako makagawa ng video, maingay, marami pong mga bata. At yun nga po, marami pong nagpapaturo sa akin at saka marami pong nagtatanong. Humihingi po sila ng mga idea. So katulad po nito, tatanong po siya. Ito po. Sige po sir, salamat po. Kasi yung conversation namin medyo mahaba na. Papaturo po ako ano ibig sabihin yan. Okay lang po ba? At tinatanong niya yung mga lihim na kasulatan, no? Kung ano daw po ibig sabihin nun. So yun po. Kung gusto niyo magpaturo, no? Kinakailangan natin kung gusto nating matuto, lalo na kung magabaguhan tayo, unang-una, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos Ama. Gawin mong holy yung sarili mo. Kahit na nakakagawa tayo ng kasalanan, hindi naman natin yun maiiwasan. Minsan nagagalit tayo, minsan nagkakaroon tayo ng mga kasalanan na hindi natin makontrol. Kaya kinakailangan maging mapagbantay tayo sa ating sarili. Kinakailangan natin ito para sa panibago nating ginagawa. Kung nakarating na sa atin ang ganitong klase ng gawain, ay ito ay ating isapuso. Ito ay ating bigyan ng kahalagahan sa ating buhay. Dahil ito ay pinaalam sa atin upang magawa natin yung mga layunin natin dito sa lupa. At kung ano ba ang dapat nating gawin upang masunod ang kalooban ng Diyos Ama. Sa mga baguhan po, ay napakarami pong nagtatanong. So, ang ibig sabihin po nito ay ang pagpapagamit sa Diyos Ama. Iilan lang ang nakakaunawa na maraming hindi naunawaan ito. Mga ibig sabihin nito ay napakalalim ng gawaing ito. Sobrang napakahiwaga. Kaya kung mag-aaral ka nito at gusto mong makatulong sa tao at makapaglingkod sa Diyos, unang-unang tulungan mo ay ang iyong sarili. Unang-unang palakasin mo ay ang iyong sarili. Sapagkat kinakailangan mong maging tamang tao para makaakay ka rin ng marami. Kasi kapag naging tamang tao ka na, lalo na ako, inihahanda ko na yung sarili ko. Kasi gusto ko na rin maging tamang tao para sa mga taong gusto kong akayin, gusto ko silang tulungan. Kasi hindi ka makapag-aakay ng isang bulag kung ikaw mismo ay bulag din. Kaya dapat unang-una dito ay tulungan mo ang iyong sarili. Tulad ko, tinutulungan ko yung sarili ko. Pinapalakas ko yung sarili ko. So nagsisisi ako sa mga kasalanan ko. At papaano ba maging tamang tao? Lagi lang may paghiling. Humiling tayo sa Diyos Ama na maging tamang tao tayo. Na maging maiayos yung ating sarili. Kasi ito yung number one. Ito yung number one na titingnan sa iyo ng tao. Ito yung number one na kinakailangang makita ng mga tao sa iyo. Yung maging isang mabuting tao ka, yung gawain mo ay talagang kalooban ng Diyos Ama. Mga sinasabi mo sa mga lalo na sa pasyente mo kung paano mo ito ipapaliwanag kasi napakalalim ng ibig sabihin nito.
napakalalim yan. Sobrang napakahiwaga ng katotohanan. Kaya kung nanaisin natin na maging isang lingkod ng Diyos Ama, ay malalagay talaga tayo sa napakalaking pagsubok. Kailangan malawak at mahaba yung pasensya, lalo na sa mga taong manlalait sa iyo, magda-down sa iyo, mag-aalipusta sa iyo, at yung mga taong hindi naniniwala sa iyo. Kapag nalaman mo yan, kaibigan, malalaman mo rin kung ano yung mga ibig sabihin ng pangyayari sa buhay mo, sapagkat ang mga nangyayari sa buhay natin, yan ay may mga kalangkap na kahulugan, may mga dahilan. Bakit nakakapag-aral ka ng ganito? Bakit dito ka napupunta? May mga dahilan yan, may plano ang Diyos sa iyo kung bakit nalaman mo ang mga bagay na yan. Siguro panahon na ayusin na natin yung ating sarili para makatulong tayo sa marami at makapaglingkod tayo sa Diyos Ama. So yun lang po. At ito naman po ay gusto ko lang din magkaroon pa ng kaalaman, o kasi bago pa lang din naman ako nakakagamot at dito ako sa Hong Kong. So kahit na yung malayo, taga malayong lugar, taga ibang bansa, ay pwede rin naman natin matulungan sila sa pamamagitan ng ganito. Kahit na walang pinansyal na pagtulong, so pwede tayong makatulong sa iba-ibang paraan. Na ano ba yung kinakailangan nating gawin upang ang taong ito ay mabigyan mo ng kaunting tulong, na bukal sa iyong kalooban ayon sa kanyang kahilingan, na sa pamamagitan mo paano mo ito matuturuan, paano mo ito mabibigyan ng mga idea, paano mo ito madadagdagan yung kaalaman na ayon sa kagustuhan niya. At napakasarap nun sa ating kalooban na maging bahagi tayo ng kanilang mga gustong gawin sa buhay, na natulungan mo sila na magkaroon din ng sapat na kaalaman na gugustuhin nila, na isa ka doon sa magbibigay. Kumbaga ikaw yung magiging susi niya para magkaroon siya ng idea. So hindi natin ito po pwedeng ipagdamot kahit kanino. So yun po, kinakailangan lang natin na magdasal araw-araw at aralin yung mga kaalaman na dumarating sa atin, at gagawin ng Diyos Ama ang lahat ng mga kinakailangan mo, maging sa iyong kaisipan. Kung nagkukulang tayo ng karunungan ay humiling sa Diyos, at yan ay nakasulat talaga sa Biblia. Anong tayo ay nilikha ng Diyos Ama ay kumpleto na, binigyan niya lahat ng pangangailangan natin. Kaya yun ay nasa atin na. Kaya lahat ng tao ay may kanya-kanyang kaalaman. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang buhay. Kaya nga hindi tayo magkamukha eh. Kasi may kanya-kanya tayong buhay. May kanya-kanya tayong kaalaman. So, kung ikaw nagkakaroon na ng idea, isipin mo sa sarili mo, ano ba yung dapat mong gawin? Ano ba yung kakayahan mo? Ano ba yung mga ibinigay sa iyo ng Diyos na pwede mong gawin? Nasa ating sarili, mag-iisip tayo. Kaya lahat tayo may kakayahan, na hindi lang isa yung malakas, isa lang yung totoo. Lahat tayo ay binigyan ng lakas. Lahat tayo binigyan ng pagkakataong mangalaga ng kapangyarihan na ipinagkatiwala ng Diyos Ama. Kaya lahat tayo ay binigyan ng pagkakataong baguhin ang ating sarili at gamitin ang kapangyarihang ito na ipinagkatiwala sa atin sa kabutihan. Bigyan natin ng oras ang ating sarili. Kaya yon, aralin nyo yung mga testamento na napapunta sa inyo, at ito ay dalawa lang ang ating pagpipilian. Kapag gumawa tayo ng masama, alam nyo na kung saan tayo pupunta. Kapag gumawa tayo ng mabuti, alam nyo na. So lagi lang ganon. Kaya doon sa mga gustong malaman, dapat mamaster nyo muna yung unang binigay sa inyo, tapos aralin. So marami nagtatanong sa akin, mga gustong matuto, gustong matagdagan pa yung
kalaman. Yun lang din yung unang ginawa ko. Inihanda ko yung sarili ko, humingi ako ng kapatawaran, nag-memorize ako, inalam ko kung anong mga nilalaman nun. Tapos hindi pala ganon, hindi ganon kadali. Kinakailangan mo kilalanin mo yung sarili mo. Kinakailangan mo siyang bigyan mo siya ng oras. Ano ba nilalaman ng layunin mo? Ano ba intention mo? Bakit ka nag-aaral ng ganito? Bakit gusto mong madagdagan? Gusto mo ng level? Matataas na level? Darating. Ang level na gusto mong malaman, ayun na yung level ng iyong paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Hindi ito level ng kung gaano karami yung nabasa mo. Hindi. Ito ay kung gaano kataas yung paniniwala mo sa Diyos. Kung paano ka ginagamit ng Diyos. So mararamdaman mo yan. Ikaw ay ginagamit ng Diyos Ama. Mararamdaman mo yan. Sapagkat ang kapangyarihan niya ay napakagaan. Napakagaan dalhin. Napakasarap sa pakiramdam. Hindi katulad ng iba na dala-dala. Kapag naramdaman mo bigat, sakit sa dibdib. Lahat ng gumagawa ng kalooban ng Diyos Ama ay totoo. Lahat ng yon. At nakasuporta kapag totoo yung ginagawa mo, kapag maganda yung ginagawa mo, nakasuporta ang Diyos Ama sa iyo. Lagi yan nakasuporta sa mabubuting gawa at natutuwa yan. Tapos bibigyan ka pa niya ng mga blessing. Kaya nga dun sa mga nagbibigay sa akin ng mga blessing, maraming salamat po sa nagpadala po sa akin ng load at nagpadala po sa akin ng pera. Hindi ko na po kayo iisa-isahin at marami po kayo, pero nagpapasalamat ako sa mga nagpapadala sa akin. Kahit hindi ako humingi, nagpipresenta talaga. Yun po, sa paglilingkod sa Diyos Ama, so nararamdaman ko yung mga blessing niya. Gumagamit siya ng ibang tao. At may nagpadala po sa akin ng pera. Hindi ko na po babanggitin yung kanyang pangalan. Alam mo na ito bro, kung sino ka. Salamat sa iyo. Talagang pinagpala ka. Napakalapit mo sa Diyos. Napaka-bless mo at marami kang biyaya na napupunta sa iyo at naitutulong mo sa maraming tao. Napakabait din po ng tao na to. Inuulit ko po doon sa nagbigay sa akin ng pera. Salamat po. Salamat po sa iyo. Alam mo na po kung sino ka. Tapos salamat po sa nagpa-load. Salamat po sa inyo talaga. So, napakabait po ni Lord sa ating lahat. Dahil tayo po ay nakakabuo ng pagmamahal sa ating puso, pagmamahal sa ating kapwa. So, yun po, napakalaking challenge nito sa buhay ko. Pinagpapasalamat ko po sa Diyos Ama na binigay niya po sa akin yung ganitong kaalaman na sa pamamagitan ng aking mga kaibigan, nabigyan nila po ako ng kaalaman. At isa na rin po doon yung nagbigay sa akin ng pera. Siya po yung nagbigay sa akin ng testamento. Tama po yun, yung binigay niya sa akin. Kasi yung nasa isip ko po noon, nung bago pa lang ako. Kasi may mga nakikita ako sa testamentong mali. Marami talagang mali pa. Tapos yun, binigyan niya ako. So nagtugma-tugma doon. Nakita ko yung tama. At yun, pwede ko rin idagdag yun. Basta alam natin tama, idagdag natin. Pag mali, alam natin mali, wag na natin kunin yun. Yun po. Yun nga po, maraming salamat po ulit. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Maraming salamat po sa nag-subscribe. At pagpalain po kayong lahat at ang inyong buong pamilya. Salamat po. God bless you.